Guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. So Judgment in reverse and Page of Cups. King of Swords and Nine of Coins in reverse. Dahil clouded in judgment mo right now, or your thought, your mind, or your judgment, the way you judge things, I'm cold and emotional ka. Maybe towards your person kasi maaaring may napaklouded in judgment mo, yung thought mo. The way you judge things ay parang manipulated siya ba? Ganon. But right now, pero sharp and clear naman yung isipan mo, you're intellectual, logical, and strict. So, parang naging strict ka, cold, and emotional. Kasi yung judgment mo ay pinaklouded. Hindi siya clear, okay? And you are brave and courageous. May blue dito. And may yellow din. So, positive na mag-reach out or mag-offer ng cup of love or kung ano man itong isend mo, mari may isend ka or mag-offer ng cup of love or mag-reach out or may isend ka, no? Mari may sinesend ka o may pwedeng wish din to, may hinihiling ka. Mari may hinihiling ka, may hiningaan ka ng favor o offer or may sinesend ka. Anything na sinesend mo, pwedeng energy or words or anything. Or message, pwede din. Call, pwede din ganon. Pero, right now, you're unstable or hindi ka confident, para ba hindi ka masaya sa buhay mo ngayon, hindi mo na-enjoy yung buhay mo ngayon. You're not feeling secured, comfortable right now. Kasi gusto mo na makawala or dahil yun siguro yung effect nun, nung nakawala ka na sa restriction na gusto mo nang makasama yung person mo, gusto mo nang mag-reach out sa person mo, kasi nakawala ka na sa restriction o hindi mo na nare-restrict ang sarili mo. Pwede din ganon. Kung may nag-restrict sa'yo, nakawala ka na from restriction, nakalaya ka na, nagkaroon ka na ng freedom. Or kung ikaw man itong nag-restrict sa sarili mo, pinakawala mo yung sarili mo sa restriction, kung hindi mo na nare-restrict yung sarili mo, na mag-reach out sa person mo, possible, no? Ito yung nagpa-hold back sa'yo na mag-take na action, o gawin yung gusto mo, na maging active, na punta ng gusto mo, na mag-hold back na mag-message o tumawag. Yung baggage, no? Nagkaroon ka ng baggage. Parang bigat ng dala-dala mo. Napakabigat ng baggage, maaring karga to. No? Baka kinargahan ka or alam mo yung kinargahan ng witchcraft, gawa ng witchcraft. Or maaring resentment to. Kung sarili mo lang nag-restrict sa'yo, maaring may resentment ka. Lalo kung sa person mo yan. Kung kayo nag-hold back ka. Or else, any baggage, no? Hangman. So ngayon ay hindi na stagnant yung kakayanan mong mag-manifest or spiritual mong kakayanan. Parang you're intuitive right now. You're connected sa iyong intuition. Hindi block yung intuition mo right now. The High Priestess. Hindi ka naman stuck. Hindi ka confused. Clouded na yung judgment mo or the way you judge things. Clouded. Pero hindi ka stuck, hindi ka confused. Naka-recover ka na from being stuck and from being stagnant, no? Ngayon, hindi ka na stagnant, hindi ka na stuck, hindi na confused yung isipan mo. Hindi ka na pa-hold back ng fear, hindi ka na matakot, hindi ka na papadala sa takot. Yan.
Kasi pag na-stuck ka, parang ma-stuck ka, lalo na pagka restricted ka, parang may nakontrol sa'yo, matakot kang, parang ganun yung pakaramdam nun eh. Parang matakot ka na gawin yung gusto mo, parang restricted ka eh. Alam mo yung restricted, yung pakiramdam, nasa isipan ng taong restricted, parang wala pating magawa yan na paraan, parang hindi siya makagawa ng paraan. Ganun yung restricted eh. So, ito ay nakarecover ka na from being stuck, from restriction, no, and also from stagnancy. So that's good, no. And now you are victorious, o para bang papasugod ka na, parang you're going into battle and you will be victorious sa battle na yan. Kung ano mang battle to. So there is battle here. No. Wala daw. Ano yan? May spiritual battle ka bang pinagdadaanan? Ayun, may spiritual battle. No? Spiritual battle na pinagdadaanan mo. Because of what? Because of your fortune or kaswertehan mo sa buhay, or kung may destiny ka, may nakatadhana sa'yo, may tinadhana sa'yo God. There is spiritual battle. Bakit there is spiritual battle? Kasi pag meron kang destiny o pag may plano sa iyong God, i-oppose ka ng mga evil forces, ng mga evil, no? Ng mga kampo ng kadiliman. They will oppose. Kasi they are opposing God's plans eh, di ba? Yung mga evil forces. So, of course, kung may plano sa iyong God, ay hadlangan nila, pipigilan nila, mapamalaban ka. No? There is spiritual battle. So, yan. Sa akin eh, kukwento ko sa inyo eh. Kasi di ba nakikita ko ngayon sila, yung mga evil forces. Yung third eye ko, gamit yung third eye ko, hindi yung mata ko. Hindi yun nala ako mata. Hindi kayo maniwala. Kasi napaka-weird talaga. Ewan na lang. Basta ganun. So, ito yung paparating sa'yo. Rider, parang, maybe it's a person, or paparating na yung gustong-gusto mo na buhay, para bang wish mong buhay, maging masaya ka, ma-enjoy mo yung buhay, fulfilled, happy, and satisfied, and pwede din magkaanak ka na, kasi may baby yung stork dito eh, na magkaroon ng bunga yung pagmamahala ninyo ng person mo o na maging person mo. Ganon. And with the stork here, para bang you are capable now to travel. Lalo kung na-restrict ka. You are capable to fly, no? Malaya ka nang makalipad. Parang ganun kung sa ibon pa, malaya ka nang makalipad. Kasi tingnan nyo, nakalaya ka na from restriction. So see? So yan, parang ibon kang malaya nakalipad. Nakakalipad, makakalipad. May kwento ako sa inyo kagabi. Wala kayo, kung maniwala kayo, hindi. Hinausap ko yung God. No? Nakipag-communicate ako sa God. Ayun na, minsan nag-imot-imot kasi ako. Dahil basta, may mga pinagdadaanan kasi ako sa buhay. May tinanong ako sa God eh. Basta may tinanong ako sa God kagabi. Tapos sabi niya ay, as in narinig ko yung boses niya. No? Hindi siya yung gamit yung perception ko. As in narinig ko yung boses niya. Emotional kasi ako at that time. Kagabi. Sabi ko, may pagbabago ba sa buhay ko? Kasi parang stagnant din ako talaga, guys. Na-stuck din talaga ako. Sabi niya, tingnan ko daw yung balat ko. Tinignan ko yung dito ko. Meron daw sign. Meron daw ako makita na parang symbol. Ito yung tinignan ko. Tapos sabi niya, sa mukha ko daw, sa face ko daw. Tapos tinignan ko yung mukha ko, meron nga. Para siyang guys, parang ibon.
Dami kasi pinagdaanan ng mukha ko kaya nagkaroon ng bakat. Nagkaroon ng ano siya guys. Parang, hindi naman siya kilos, pero parang, may baka talaga siya, form ng ibon ba? Sa mukha ko. Ay, ala, sabi ko, totoo nga. May form ng ibon. So, kinikwento ko sa inyo kasi nga, totoo eh. Meron talagang ibon. Sabi ko, ano ba to? Kasi parang ibon. Sabi, bald eagle. Bald eagle daw. Bald eagle. Mukha nga siyang ibon talaga, guys. Meron pa ata ngayon eh. Meron pa rin yung parang ibon na lumilipad ba? Sa mukha ko. Meron ba? Ano, siguro tatak yun. Nataka niya. Bald eagle daw. Symbol daw ng bald eagle. Meron talaga. Meron. You know, pag sa God kasi, walang imposible. Kita niyo yung mga prophet sa Bible. Diba? Nakausap nila yung God. Pero kadalasan sa vision, through vision. So, yan. Tapos may meaning siya. Sinabi siya sa akin na meaning. Hindi ko na kailangan sabihin sa inyo. Ano ibig sabihin ng bald eagle? Search na lang. Maring nasa Google din yan. Basta sinabi siya sa akin. Isa na yung strength, power, and keen sight. Eyesight, keen sight, keen vision, keen sight. Ganun. May meaning daw yan eh. May meaning. Sinabi niya sa akin ang meaning. Ayun siya, guys. Meron pa nga eh, sa mukha ko eh. Pwede niya sinabi sa akin, hindi ko napansin. Sabi, ay, ano lang, may ibon. Akala ko pangalan. Ibon pala. Parang nakalipad na ibon. Parang lumilipad na ibon ba? May pakpak kabilaan. So, ayan. Sun. And, ay, huwag mo maging napaka-positive na ng buhay mo. Tingnan nyo naman, oh. Maging napaka-positive, masaya na yung buhay mo. Maliwanag yung tatahakin mo, hindi siya madilim. Walang mga evil, walang mga atake sa'yo. Hindi, puro success yan. Positive, masaya ka, ma-enjoy mo yung buhay. Maging maganda ang iyong kinabukasan, no? Successful, and kung meron kang person o magkaroon ka ng partner, ay mamahalin ka talaga na, alam mo yung positive and successful yung inyong pagsasama. No, ganon. And masayahin kayong dalawa na magkasama. So, ganon. Lilies, o di ba magkakaroon ka ng partner kung wala ka pang partner, pero kung may partner ka na, maaring yan na yun. Or kung merong nakalaan na maging partner mo, yun na yun, no? Na maging emotional fulfilled kayo, both ng partner mo, emotional satisfied, you will feel more, alam yung palalim ng palalim yung emosyon nyo, attach, yung ma-attach kayo lalo sa isa't isa, sa ganyan. And maging happy talaga kayo, masaya kayo, masiyahin kayo magkasama. Very positive yung inyong pagsasama. So, ganon. And, ano pa? Mga news for you. Mga good news, mga ganon. Merong, alam niyo, todo effort to. Pero nasasaktan lang siya sa effort niya, yung pag-put niya ng hard work. And mauwi lang talaga yung effort niya and hard work niya sa yung masaktan lang talaga siya, ma-deeply hurt or magkaroon ng ending. Ibig sabihin, hindi siya mag-succeed sa kanyang mga effort na to. Kahit nasasaktan siya, oh. Maring babae. Babae yan. Hindi, lalaki. Lalaki yan, pagkaganyan. Lalaki siya. Ano ba yung intention nito? Bakit nag-e-effort o nagpuput ng hard work to? Talagang may pag-e-effort sa kanya na matyaga siya actually, no, sa ginagawa niya.
Pero in the end, masasaktan lang siya. Parang pwedeng masawi, masaktan. Siya lang din ang ma-hurt. Anong ginagawa niya? The Hierophant. So, nang ma-manipulate to, maaaring more clarification pa sa ginagawa niya. Na-atake siya guys ng ano guys. Alam niyo mga example, conjuration, spell, mga ganon. Hindi. Meron siyang ginagawa eh. Para bang yung may authority siya na mamanipulate siya or pinapaniwala kayo ng hindi naman totoo. Yung pinapaniwala kayo sa mga beliefs na gusto yung paniwalain kayo. Yung mga ganon, na-atake siya ng ganon. Ano yung ginagawa niya? Bulong. Mga bulong. Binubulungan kayo. Pabulong. So yun na nga, para, alam yung bulong? Parang budol, yung gawain ng budol-budol, din yan eh. Kasi parang mga, basta bulong siya guys. Bulong. Dalawa kasi yung sabi ko kanina eh, conjuration spell. Sabi hindi, di ba? Bulong daw. Sumaring isa lang doon. Ano yung conjuration? Conjuration lang, no? So, parang ganun pa rin yun, no? Bulong or, basta magkaiba din, no? Magkaiba din talaga. Conjuration, parang ano siya, enchantment yung ginagawa niya, enchantment. Hindi. Conjuration. Conjuration talaga. Ayun, conjuration lang, no? Conjuration ang kanyang ginagawa. Oh, talaga nag-effort pa to. At, ewan ko kung anong pinagkaiba ng conjuration sa spell, Alam ko yung conjuration ay form of spell din. Ewan ko. Basta bulong nga. Bulong ang kanyang ginagawa. Oh, aggressive pa naman and very passionate na mga atake ng kanyang mga conjuration. Pero in the end, para bang masawi siya, siya lang hindi na masaktan. O talaga nag-e-effort pa talaga to na kahit nasasaktan siya. Bakit nasasaktan siya? So ginagawa niyang conjuration. Nagba-backfire ba sa kanya yan? Nagba-backfire pala sa kanya. At ang lakas ng backfire pala sa kanya nito eh. Nagba-backfire sa kanya yung mga conjuration niya. No? At siya yung nasasaktan. Ibig sabihin, kung gusto kayong manipulahin ng person mo, o kung sino man minamanipula sa inyo ng person mo, kung ikaw man, bakit anong gusto niya masaktan ka? Oo, gusto niya masaktan ka. So, kasi nagba-backfire sa kanya yung conjuration niya, siya nasasaktan. Hindi ikaw nasasaktan, siya nasasaktan. Ano umiiral dito sa tao na to? Inggit. Hindi. Anong umiiral sa kanya? Bakit naaatake ito sa'yo? Napaka-passionate and napaka-aggressive niya mga atake, Very aggressive, no? And immature na mga atake ng para bang full, no? Ng conjuration. Okay? Ano ang dahilan? Ano dahilan niya? Umiiral pagkagahaman? Baka gahaman? Gahaman siya guys. Gahaman? Gahaman siya? Gusto niya angkinin siguro yung sayo? Yung para sayo? Gusto niya angkinin yung sayo? Gusto niya angkinin yung para sayo? Gusto niya mapasa kanya? Pero this person will end up masaktan lang to sa uli o ma-deeply hurt. Kahit nasasaktan na, pinapapatuloy niya pa rin, napaka-aggressive niya ng mga atake. Very injustice ang ginagawa niya. Injustice yan ang ginagawa niya. Ano akala niya? Hindi nakikita ng Diyos yung ginagawa niya? May conjuration. Alam niya nakikita ng Diyos yan. Lagot siya sa kaparusahan ng Diyos niyan sa kanya. Hindi yung ngayon na buhay siya. Kaluluwa niya, matindi yung parusa ng Diyos sa mga alam nyo, yung hindi nagbabago, yung mga masasama na they continue keep sinning and sinning. Greediness, pagkagahaman, yan ang umiiral sa kanya. Ang tingin niya mabuting tao siya sa ginagawa niya. Greediness ang pinapairal niya. Tapos atakihin ka niya ng atakihin ng conjuration. Bulong. Alam niyo, manipulahin niya yung utak mo. Yung isipan mo.
No? Yan na yung nagka-cloudy dyan sa judgment mo for sure kung yan ang naka-apekto sa'yo. Pero nagba-backfire sa kanya, siya nasasaktan. Third chakra, Archangel Chamuel, adjacent possibilities. So, pinapalakas at pinapabalance o hinihil ni Archangel Chamuel ang maaaring i-heal niya pa lang no, ang iyong third chakra para maging positive, maging ambitious ka, maging goal-driven, maging enthusiastic, no? Full of enthusiasm ba? Ganon. Para may mga magbukas. Maring for, ready. Ano ito? Para ready ka na. Para for ready. Kumbaga, para ma-ready ka na. Ma-ready. Yeah, para ma-ready ka na sa mga magbubukas ng mga opportunities na to or doors, no? Para bukas ng mga pintuan for you. So, ibig sabihin mga opportunities yan siya, guys. Yan. In-embody mo energy right now. The crown, you are strong as a person. Strong ka naman eh. Strong, may inner strength, may inner stillness. Kasi may the crown dito. So yan. And ano pa? Strong, brave, and powerful, and may authority kasi passionate, brave, dragon eh. So, this is a symbol of strength talaga, no? Kasi dragon. And, rooted kasi may black dito, dominant yung black. Reliable, stable, hardworking. Tuloy-tuloy ang mga ginagawa mo, ang trabaho mo. Tuloy-tuloy yung kung ano man yung, kung may relationship ka, tuloy-tuloy. Pero kung wala ay, kung sa trabaho mo, tuloy-tuloy. Ganon. Committed ka sa ginagawa mo. May focus. Yan. Grounded. And, anong pinaparating sa'yo ng Archangel Chamuel. Sa Archangel Chamuel na lang. Etong mga there are enemies, no? Or there is enemy or may mga kaaway kasi marami naman dito eh. May mga kaaway na gusto makipag-compete sa'yo, no? Pero you're strong now. Hindi ka na nila nito mapigilan. Kahit anong harang nila. You're on your own power. You're brave. You're courageous. Stable. Hindi na nila ma-manipulate yung isipan mo niyan. Pagkaganyan. Hindi ka na nila mapigilan. Para bang yung minsan yung emperor sa ibang deck ay parang yung picture ay minsan goat. So, sabihin ay determined, no, na ma-achieve yung goal. Yung nakita niyo mga goat. Kahit gaano pa kataas yung cliffs or mountain, kahit matirik, nakakyat nila. Para makuha lang nila yung goal nila, ma-achieve nila yung goal nila, makyat yung mountain yun, meron sila, parang yun ang goal nila eh, kung ano man yung nila doon, gustong makuha doon sa mountain. Kadalasan may kasi doon eh, may mga sinisip-sip sila na parang salt, or minsan ay gusto lang talaga nila ng adventure, parang ganyan ba, may pagka-adventure sila, no? Gusto lang nila akyatin yung bundok, ganyan. And they're so determined na hindi sila napapa-atras o hindi sila napapa-hold back na akyatin yung bundok kahit gaano pa katirik yan. Yung ganon na parang napaka-determined and napaka-goal-driven and hindi nag-give up. So, ganyan ka na. Hindi ka na nila mapa-atras, hindi ka nila mapa-give up.
Ganon. Strong ka na yung personality mo. At magkaroon na din daw ng hustisya, justice, or pwede ding balance yung justice dito. Yan. What's with the justice card for more information? So magkakaroon na ng hustisya kasi hindi magsasucceed itong mga nakipag-compete sa'yo o yung mga kaaway. No? Mga kaaway yan. Yung mga humaharang sa'yo. Yan ang mga gumagawa ng deceit, guys. Yung mga kaaway na yan. Hindi sila magtatagumpay sa kanilang mga deceit and scheme. Ganyan ang mga evil. Deceitful and scheming. So, uli din ang pagsisisi ng ngayon pag sila hinatulan ng God. No? Sa mga gawain nilang ganyan. Ayaw na lang magsibago, ayaw na lang maging mabuting tao. Sorry ang pagsisisi ng yan, pa na hatulan na yan sila ng God. Hindi pa naman dito lang sa mundo ang hatol ng God, sa kabilang buhay. Eternal na parusa sa lake of fire. Ganyan ang parusa ang God. So, Ace of Cups and the Star. So, mag-umpisa yung relationship or blessing na bubuhos sa'yo. Or maybe this is a relationship, new love. At maging positive na. Parang kayo to ng person mo yun. Saan ba si person mo dito itong parang baby na dito, na lamb? Yan ba siya? Hindi. Ikaw ba itong baby na lamb? Baka gano'n, no? So, that is you, yung baby na lamb. Ito si person mo, right? Parang ikaw tong baby na lamb, yung baby na lamb. Ito si person mo na talagang sobrang nakikare sa'yo. Love na love ka niya, nag-aalala yan for you. Talagang maawain siya sa'yo. Alam niyang inosente ka, alam niyang kailangan mo siya, alam niyang kailangan mo ng care and protection niya para safe ka, kasi para bang inosente ka na ikaw yung parang madaling gawing prey ng mga kaaway, yung mga evil, o mga predator. Ganun. Diba? Kasi wala pang kalaban-laban. No? Parang baby pa to eh. Baby, cute na cute to. Inosente. So, ganyan. And brave itong person mo na protektahan ka. Yan. Pwede din reversal to sa iba. Ganon. And very hopeful tong person mo na makasama ka na para maprotektahan ka niya kasi matapang siyang protektahan ka eh. So yan, ito na lamang for collective reading, guys.